Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilin niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, marami ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kaniyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatingin sa langit, 2 lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila, mga taga-Galilea. Sabi nila, bakit kayo narito't nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang aklat ng gawa ng mga apostol ay ang second volume ng ikatlong ebanghelyo na sinulat ni Lucas. Ang 2 aklat na ito ay kanyang isinulat para kay Teofilo. Hindi naman alam kung si Teofilo ay isang tunay na tao o isang kumakatawan sa lahat na nagmamahal sa Diyos. Yan ang ibig sabihin ng pangalang Teofilo. Theo, Diyos, Philo, nagmamahal. Sa unang aklat ng Ebanghelyo ni Lucas, tinalakay niya ang mga gawa at salita ni Jesus hanggang sa araw na kanyang pag-akyat sa langit. Sa ikalawang aklat, ay nagsimula sa pag-akyat ni Jesus sa langit hanggang sa pagkalat ng magandang balita na ginawa ng mga apostol hanggang sa dulo ng daigdig. Kaya bago si Jesus umakyat sa langit, binigyan niya ang mga alagad niya ng misyon na maging mga saksi niya mula sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Yan nga ang setting ng aklat ng mga gawa. Mga pangyayari sa mga apostol sa Jerusalem. Ang mga ginawa nila sa probinsya ng Judea at sa karatig probinsya ng Samaria. At nagtapos sa pagpapahayag sa Roma, the capital city of Rome, of the Roman Empire, na sumasaklaw sa buong mundo noong panahon.
Iba ang concern ng mga apostol bago umalis si Jesus. Ang concern nila ay, ito na ba ang wakas? Itatatag na ba ang karya ng Diyos? Magtatanggupay na ba tayo? Sinabi ni Jesus na ang wakas at ang huling tagumpay ay nalalaman lamang ng Ama sa langit. Ang misyon nila ngayon ay maging saksi niya sila sa buong mundo. Ibibigay sa kanila ang banal na Espiritu upang magawa nila ang misyong ito. Kaya bago sila umalis sa Jerusalem, antayin muna nila ang pagbaba sa kanila ng Espiritu Santo. At umakyat nga siya sa langit na tinitingnan ng mga alagad niya. Maaring nalungkot sila, pero inaliw sila ng dalawang lalaking nakaputi na may gawain pa sila. Huwag silang manatiling nakatingala. Huwag silang malungkot. Itong si Jesus na umakyat sa langit ay babalik uli. Tulad ng sinabi niya. Kaya kumilos na sila upang gawin ang ipinagagawa niya hanggang sa pagbalik niya. Ang pag-akyat ni Jesus sa langit ay may dalawang mensahe sa atin. Una, binibigyan tayo ng pag-asa. Kung saan pumunta si Jesus, duroon din tayo. Pinapatingala tayo sa langit. Makalangit tayo para tayo doon. Kaya pag-alabin natin ang ating pag-asa at pagsisikap na makarating doon. Pangalawa, habang nandito pa tayo sa lupa, may misyon tayo. At yan ay ang magiging saksi ng pagkabuhay ni Jesus sa lahat ng tao at sa lahat ng lugar. Palad tayo mag-antay ng langit. Magsikap din tayo sa lupa. Makakaya natin ang misyong ito kasi binibigay sa atin ang banal na Espiritu na walang iba kundi ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya dalawa ang focus natin sa buhay natin ngayon. Nakafocus tayo sa langit na pupuntahan natin at nakafocus din tayo sa lupa na pinagkikilusan natin. Palakasin mo, Panginoon, ang aming pag-asa na makiisa sa iyo balang araw kung nasaan ka ngayon. Pasiglahin mo, Panginoon, ang aming pagsisikap at lalo kang makilala ng mga tao dito sa lupa at lalong madama ang iyong pagmamahal sa kanila. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.